Hallelujah, purihin ng Panginoon. Salamat sa ating Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang makapag-aral ng kanyang salita. Unahin ang kanyang mapalapit sa kanya, unahin ang magpuri sa kanya, at mapalalim ang pananampalataya at kaalaman patungkol sa ating Diyos. Sa oras na ito, tayo po muna ay mawid sa Panginoon sa ating panimula. O Diyos na dakila, na dakila, nasa akin ay may likha. Kayo ay talaga kahanga-hanga. O Diyos na dakila, ang inyong lingkod ay patawarin sa mga kasalanan ginawa. Nagsisisi, nagpapakumbaba, patawad niyo ang aking ninanasa. Ako'y hanguin mula sa mga sala. Nagsisisi, nagpapakumbaba, patawad niyo ang aking ninanasa. Panginoong Diyos na dakila, o Diyos na dakila, nasa akin ay may likha. Kayo ay talaga kahanga-hanga. O Diyos na dakila, ang inyong lingkod ay patawarin sa mga kasalanan ginawa. Nagsisisi, nagpapakumbaba, patawad niyo ang aking
aming abang kalagayan at palaging pagkukulang at pagkakamali sa inyong harapan. Kami nagsisisi, O Diyos, sa lahat ng iyon, Panginoon. Patuloy na humihingi ng kapatawaran na nanggagaling sa inyo at kanino. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Patuloy na sa tulong ng Banal na Espiritu, samahan kami sa aming pag-aaral. Hindi man ito extensive at hindi man ito sobrang lalim, pero Panginoon, ang inyong salita ang yumaman sa aming mga puso at isipan, sa aming buong buhay, O Diyos, sa tulong ng Banal na Espiritu, gagabay sa amin sa lahat na katotohanan. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Pangalan ni Jesus. Salamat sa Diyos. Gandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat sa ating Panginoon na patuloy na gumagabay at sumasagana ng kanyang biyaya sa atin. Bago po akong patuloy at bago po makalimutan, yung mga taga-Taiwan na naririto sa Pilipinas, na pinapaalam po ng ating Pastor Never na sa araw po ng Foundation Day, magkaroon tayo ng kahit sandali ang reunion, pagsasama sa pagkikita-kita. Tingnan po natin kung kailan at anong parte ng araw iyon gagawin. Pero ngayon pa man, magkaroon po tayo ng sama-sama. Panandalian lang po. Puri ng Panginoon. So dako po tayo sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Yung nakaraan ng ating pinag-aaralan ay yung umpisa ng Beatitudes, yung blessed are the poor in spirit. Ngayon naman po ang pag-aaralan natin ay yung sumunod. Nakaraan ay verse 3, ngayon naman po ay verse 4. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Alam ko ang Pastor Paul ay may pag-aaral dito sa aklat ng Matthew. Ito nga yung book na huli niyang dinalakay bago siya pumunta sa pabalik sa punin ng Panginoon. At hindi ko na maalala kung ito ba ay na turo niya ng dire-diretso naturo niya ng very detailed, no, yung sa Beatitudes. Pero ngayon pa man, kung gusto niyo pong mabalikan at makita yung kanyang mga insights, nandun po yun sa YouTube, sa morning devotion. Ang pinalitan ko na yun ng pag-aaral ng salita ng Diyos. So punta na po tayo dito sa Mateo chapter 5 verse 4. Sabi dito sa Tagalog, papasahin ko po sa Tagalog at sa English. Sabi po dito, Mateo chapter 5 verse 4, mapalad ang mga naghihinagpis dahil aaliwin sila ng Diyos. Sa Tagalog, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Anong ibig sabihin ng mourn? Sa wikang Griego, ang mourn po dyan ay penthutes, na ang ibig sabihin ay pagkakaroon ng parang deeply broken hearted. Higit ito sa kalungkutan. Higit na level sa iniisip natin na pagdadalamhati. Mas strong, na expression ng pagdadalamhati, pagkalungkutan. Yung penthutes, hindi lang siya yung pag sinabi natin kalungkutan, yun lang po yun. Hindi. Mas malalim na siya. Sobrang na siya, ibabaw na siya sa surface level ng kalungkutan. Ito yung beyond surface level na kalungkutan, na sadness, ng sorrow, helplessness dahil sa kasalanan, dahil sa kasamaan, dahil sa pagkaranas ng kahirapan sa mundong ito. Naalala ko si David nung siya ay nagkasala, kasama ni Bathsheba, at pinatay niya yung asawa ni Bathsheba. Nakasulat pa nga siya siya ni-rebuke ng isang ni Propeta Nathan. Nakagawa pa nga siya ng awit. Doon natin makikita yung line na and take not thy Holy Spirit from me. Makikita natin sa awit na iyon sa Psalms, nakalimutan ko na yung chapter, yung lubusang pagdadalamhati ni David na
Teka lang, Panginoon, huwag niyo pong alisin sa akin ng banal na Espiritu. Mahabag kayo, patawarin niyo po ako. No? Sa pag-aaral natin na ito, medyo magpo-focus tayo ng malaking parte patungkol sa kalungkutan dahil sa kasalanan. Pero dadaan din tayo sa kalungkutan dahil sa paghihirap. No? Ngayon, kung titignan natin sa Santiago chapter 4 verse 9, punta po tayo doon. Yan, maraming salamat po, Brother Edgardo. Salmo 51, yun din nasa isip ko, di ko lang mabanggit at baka magkamali ako. Punta po tayo doon sa Santiago or James 4 7 to 9. Punta po tayo doon. Babasahin ko po sa sa Tagalog yung 7 to 9, pero sa verse 9 babasahin ko po yun sa English. Tayo po dito, Santiago or James 4 7 to 9. Magandang umaga po, Pastor Pedro, ang ating district supervisor sa District 8. Purihin po ang Panginoon. Sabi po dito, kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis, at kayong mga nagdadalawang isip, linisin ninyo ang inyong puso. Verse 9, maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa kasalanan nyo. Palitan nyo ng pagdadalamhati ang pagsasaya ninyo. Sa English, sabi po dito, be afflicted. Sa verse 9 po, be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Pinapakita dito na sa panahon na tayo ay nagkakasala o pati yung tinutukoy yung mga makasalanan, magkaroon tayo ng matinding pagdadalamhati dahil tayo ay nagkasala. Kung nauunawaan natin kung ano yung madudulot ng kasalanan at nadulot ng kasalanan sa atin, lalo nung tayo ay hindi pa mananampalataya, sa panahon na tayo ay nakakilala sa Panginoon, anak ng Diyos, at nagkasala, talagang magdudulot ito sa atin ng kapigatian o ng pagkalungkutan. Bakit? Hindi ayaw nating mapabaling sa masamang side o sa masamang side ng mga rebelde. Ayaw natin mapabaling o mapapalayo sa Panginoon. Ayaw natin ma-offend ang Diyos. Kasi when we sin, we offend God. Ayaw natin maging rebelde sa harapan ng Panginoon. Ayaw natin malayo sa presensya. Ayaw natin masira yung relasyon natin sa Panginoon. And that will cause us to mourn. Magdalamhati, Panginoon, nagkasala ako. Ngayon, bago natin pagpatuloy, mayroong dalawang klase ng sorrow, pagdadalamhati or mourning sa Biblia. Una ay yung natalakay na natin nung nakaraan pa, yung godly sorrow. Alam ko ito yung sa series natin ng condemnation. Sa bandang dulo ata to last part or second to the last part na simulan. Yung tawag natin na godly sorrow. Yung godly sorrow, yung mourning dahil sa pagkakasala, no? Tinatawag natin godly sorrow, yun yung magdudulot sa atin para makabalik sa Panginoon. Ngayon, nakalungkot dahil may mga Kristiyano na kapag sila'y nagkasala, worldly sorrow yung kanilang nararamdaman. Bakit? Imbes na sila'y mapalapit sa Panginoon, dahil sa pag-uudyok ng kaaway na, kawawa ka, wala kang kwenta, masama ka, no? Makasalanan ka, hindi ka karapat dapat sa harapan ng Panginoon, napapalayo sila sa Diyos. Dahil sa kahihiyan, na kahihiyan at pagiging guilt, hopelessness, isip nila na, hindi ko karapat dapat sa Panginoon, alayo na lang ako, hindi na ako lalapit sa Kanya, which is mali. Okay yung godly sorrow. Bakit? Ito yung kalungkutan, pagdadalamhati, pakipaghatian na magdadala sa ating papalapit sa Panginoon, na makabalik, na ma-restore yung relationship sa Panginoon. So, doon tayo tutungo sa godly sorrow. Yun po yung ating mga babanggitin. Pero, tingnan natin at i-expound natin yung verse na ito. Sa verse 4. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Sino ba yung nagdadalamhati? Who are those who mourn? Sino yung nagmo-mourn? Sino yung tinurukoy dito? Number 1, ang mga tao na nagmo-mourn ay yung nalulungkot, napipighati dahil sa kanilang kasalanan at pagiging hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. So, to shorten it, mga makasalanan at di karapat-dapat. Sila yung mga nagmo-mourn.
sa Lucas chapter 18 verse 3. Punta po tayo doon. Lucas 18 verse 3. Or Luke 18 verse 3. Sabi po dito, Luke 18:13 po. Luke 18:13. Sensya na po, na. Luke 18:13. Lucas 18:13. Sensya na po. Sabi ito sa Tagalog, babasahin ko po sa Tagalog, pati sa English. Ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag kayo sa akin na isang makasalanan. Basahin natin hanggang verse 14. Sabi dito, sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na iyon ay umuwing itinuring ng matuwid ng Diyos, ngunit ang Pariseo ay hindi, sapagkat nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ito yung panahon na sabi ng Pariseo, nandun siya sa loob ng ng templo ng Diyos. Ang galing ko, nagbibigay ako ng aking sa gawain ng Panginoon. Lagi ako nananalangin, naglilingkod ako, no? Di katulad ng iba diyan na napakasama. Pero itong maniningil ng buwis, na aminado sa kanyang pagkakasala, dinadakukan yung kanyang sarili. Dinadakukan yung kanyang dibdib, Panginoon, di siya makatingin sa harapan. Kasi pag hindi ka makatingin sa Panginoon, it symbolizes humility. No? Panginoon, hindi ako karapat dapat. No? Mahabag kayo sa akin, Panginoon. Wala akong kakayanan. No? Sa akong makasalanan. Sabi sa English, the publican standing afar off would not lift up as much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. At alam niyo po ba, sa verse 14 sabi ng Panginoon, mas pinatawad pa, mas pinaboran pa ng Panginoon itong makasalanan nito kaysa dun sa mayabang. Kasi yung lahat ng nagpapakataas ay ibababa, at lahat ng binababa ay tataas. Ito yung itsura ng isang tao na dahil sa kanyang pagkakasalan ay nagmo-mourn. Mourning because of sin. Alam niya, nagkasala ako, hindi ako karapat dapat sa Panginoon. Kailangan ko ng tulong, Panginoon, mahabag kayo sa akin. Ang sunod na tao na who mourns, sino pa yung mga nagdadalamhati? Ay yung mga tao na kapag nakita ng kaluluwa, mga kasalanan, ay nagdadalamhati. Kapag nakita, ito yung mga tao na kapag nakita ng mga tupang ligaw na tupa dahil walang naggumagabay sa kanila, sa makatuwid, mga unbeliever, sila ay nadadalamhati, na nagmo-mourn dahil nakita niya yung kawawang kalagayan, kaaba-abang kalagayan ng mga hindi mananampalataya. Sa Mateo chapter 9 verse 36, punta po tayo doon. Mateo 9:36. Mateo 9:36. Sabi po dito sa Tagalog, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil napakarami ng kanilang mga problema, pero wala man lang tumutulong sa kanila. Para silang mga tupang walang pastol. Sa English, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Alam niyo po ba, ito na isa sa pinakamahirap when it comes to love, pagdating sa pag-ibig. Ito yung isa sa pinakamahirap gawin, o pinakamahirap i-manifest automatically. Kasi yung makasalanan, kasama na dyan yung mga nanakit sa atin, kasama dyan yung mga nang-alipusta sa atin, kasama dyan yung mga hindi pabor sa atin, kasama dyan yung mga nananakit sa atin, kasama dyan yung mga umaaway sa atin. Makikita natin na ang isang tao ay puno ng pag-ibig ng Panginoon at talagang puspos ng banal na espiritu kapag nag-ooperate ang love sa kanila. Dahil excuse po. Dahil kapag tayo ay may pag-ibig na totoo, no, nag-ooperate ang pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon, kahit yung mga umaaway sa inyo, kahit yung mga nagpa-persecute sa atin, kaya nating mahalin. Pasensya na po muli.
Nasubukan nyo na ba, naranasan nyo na ba na nung kayo ay inaalipusta, inaaway, pino-persecute ng inyong mga kaaway, ay pag nakita nyo sila, naaba kayo, bakit? Hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila no? Nagkakasala sila sa Panginoon. Hindi maganda yung kanilang kinikilos. Panginoon, kahabagan nyo po sila. At alam nyo po, katulad ng sabi ko kanina, napakahirap gawin nun. Ang nakagawa lang po nun, mga kapatid, yung talagang pinamamahayan, kinikilusan ng banal na Espiritu, na nag-ooperate ang pag-ibig sa Kanya. Nung ang Panginoon nakita niya yung mga tao, mga walang napakadaming problema, pero wala man lang tumutulong, naawa siya, nag-mourn siya. He was moved to compassion. Kaya po ba, pag nakita ba tayo ng mga ligaw na kaluluwa, hindi mga multo po, no? Yung mga unbelievers na lang, no? Parang yung mukhang multo. Yung mga unbelievers, ano yung damdamin na pumapasok sa atin? Ano yung nararamdaman natin? Yung mga nagmo-mourn, isa na doon na yung mga tao na pag nakita ng unbeliever, dahil alam nila yung kalagayan, napipighati. Sunod, isa sa mga tao na nakaranas ng mourning ay yung mga tao na dumadanas ng matitinding sitwasyon, problema, at matinding trauma. Siyempre, tayong mga tao, normal na response sa atin na kapag tayo ay dumadanas sa mga sitwasyong matitindi, ay napapadalamhati tayo. Natural po yan, mga kapatid. We are still in our flesh, and the first response of our flesh is that kapag ikaw ay naghihirap ako dito, naku, matindi yung pagsubok na nararanasan ko. Pero tandaan nyo, mga kapatid, no, it is okay to express mourning. Minsan nga sinasabi sa salita ng Diyos na mas mabuti pa na magdalamhati, umiyak ka na lang kaysa magpakaligaya. Pero tandaan natin, hindi dapat tayo mapaghari ng bagay na ito. As we mourn, kailangan nating lumapit sa Panginoon. Mourning will cause you to humble and ask God for mercy. Opo mga kapatid, hindi natin dinedenay yung lahat ng ating mga nararanasan na sitwasyon at mga problema, matitinding mga pagsubok. We don't deny it. We don't deny it by mourning. Pero kailangan nating lumapit sa Panginoon. Ang masama po kasi, mga kapatid, kapag tayo ay nagdadalamhati at nagpapamukhang kawawa tayo sa ibang tao, talamak yan sa after church or before church, no? Kamusta ka na, brother, sister? Ito, napakakawawa ko nga, hirap na ako sa buhay na ito. Talagang, napakadami namin problema. Talagang gusto ko ng pumunta sa langit. No? Minsan may ganun tayong pag-uugali, na gusto natin magpaawa. Para makita ng tao na, kawawa ka naman, abang-aba naman yung kalagayan mo. Sige, pag-pray kita, ito, love gift ko para sa iyo. No? Which is mali. Dapat natin gawin sa kabila ng ating pagmamorn ay lumapit sa Panginoon. Ako, mukhang mag-overtime na po ulit ako. Kailangan nating mag-mourn at lumapit sa Panginoon. Panginoon, kailangan ko, kahabagan niyo po ako, Panginoon. Amen po ba? So, yun yung tatlong tao na kailangan na, tatlong tao na nagmo-mourn. Pero, dapat natin maintindihan, to emphasize. Katulad ng sabi ko po kanina, kailangan din nating mag-mourn dahil sa ating mga pagkakasala. May mga tao kasi, kasama na rin yung mga Kristiyano, na kahit nagkasala ay natutuwa pa. O kaya hindi nakaranas ng pagdadalamhati. When we sin, kapag tayo ay nagkasala, it must be necessary to mourn. At actually mga kapatid, hindi natin may isip na magdalamhati dahil sa ating mga nagawang kasalanan kapag talagang hindi natin pinagsisisihan. Kapag talagang nagsisisi ka, alam mo na, ay, delikado tong kalagayan ko. Kapag tayo ay nagnanais ng maayos na relasyon sa Panginoon, talagang magdadalamhati po tayo.
Dahil ayaw natin na pamahayan tayo ng kasalanan. Yun rin kasi yung ayaw ng Panginoon. Ayaw natin na manatili sa kalagayan na magdudulot sa atin para mapalayo sa Panginoon. So when we sin, it must lead us to mourning. No? And mourning will lead to confession and humility before God. Santiago chapter 4 verse 8 to 10. Mga kapatid, pasensya na po at mag-overtime po tayo. No? Muna tayo doon. James 4, 8 to 10. Basahin po natin. No? Babasahin ko po siya sa mababaw na English. James 4, 8 to 10. Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter into mourning and joy to your gloom. Then humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Nadagdag lang yung verse 10 kanina sa binasa natin. Pero makita natin dito, grieve, mourn, and wail. Pag sinabi po natin yun, wail, W-A-I-L, para po yung pagsigaw ng pagdaing ng sobra na vocally. Kawawa, ganyan. Ganun yun, parang ganun yung wail, hindi lang ako makasigaw po. Parang ganun yung wailing. Kapag tayo ay nagkaroon ng lalo na pag nakita na, na-realize natin, teka lang, nasa hindi ako mabuting kalagayan, nagkasala ako. Teka lang, may karumihan sa akin, hindi pwede ito, nagkasala ako sa Panginoon. It will really cost you to mourn and wail, grieve. At ang kasunod na dapat na mangyari doon ay to humble ourselves before the Lord. Lumapit tayo sa Panginoon. Panginoon, kahabagan niyo po ako. And God will lift us up. Kaya mga kapatid, yung versikulo na ito sa James chapter 4 verse 8 to 10 na nagpapakita na kailangan na makita sa atin to be able to repent, or if we are repentant, no, makita yung pag-mourn dahil sa ating mga nagawang mga kasalanan. Kasi ang Panginoon, nililift up, He will lift up the broken-hearted and brings restoration and grace. Nare-restore ng Panginoon yung talagang nagpapakumbaba. He lifts our countenance. Yung mukha mong parang kawawa, ginagawa ng Panginoon na maaliwalas dahil pinapatawad niya at nililinis niya tayo sa lahat ng pagkakasala. At kung dati tayo ay pabagsak-bagsak dahil sa kasalanan na yun, ngayon naman dahil sa biyaya ng Panginoon ay mapagtatagumpayan na natin kapag tayo ay lubusang nagsisi ng totoo sa harapan ng Panginoon. Ngayon, yes, we should mourn. Pero bakit sinabi ng Panginoon na blessed are those who mourn? Bakit sinabi ng Panginoon na pinagpala, mapalad sa Tagalog, yung lahat ng mga napipighati? Bakit? Isa sa mga tawag sa Panginoong Jesus ay siya ay yung tawag nating man of sorrows. Tingnan natin yun sa Isaiah 53 verse 3. Isaiah 53 verse 3. Punta po tayo doon. Isaiah 53 verse 3, sabi dito, babasahin ko po sa sa malalim na salin na English. Isaiah 53 verse 3, He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from Him. He was despised and we esteemed Him not. Sa Tagalog, sabi ko dito, hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at paghihirap. Dinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagahan. Nauunawaan ng Panginoong Jesus yung lahat ng ating pagdadalamhati. Nauunawaan ng Panginoon yung lahat ng ating pag-mourn. Bakit? Kasi naranasan din niya. Nung siya ay namuhay rito sa mundo at siya ay naririto for 33 and a half years, He understood, He experienced everything that a person can experience. Naranasan niya yun. Meron sa kasi, napakahirap kasing mga kapatid, napakahirap payuhan. O kaya mahirap makipag-empathize, makiramay dun sa mga tao, hindi mo pa naman na-experience yung kanilang nararanasan.
Ang Panginoong Jesus, naranasan niya yung lahat ng forms ng kapighatian. Kaya nauunawaan niya yung ating mga nararanasan na kapighatian, lahat ng ating kalungkutan, lahat ng ating mourning, nauunawaan iyon ng Panginoon. Kaya nga naman, kaya niya tayong i-comfort. No? Kaya tayong i-comfort, mga kapatid. Alala niyo po yung turo natin sa The God of all comfort. Kaya niyang ihagod yung likod natin at may kasamang pagpapalakas, words of encouragement. No? Punta pa tayo sa Hebrews chapter 2 verse 18. Tapos skip tayo sa 4:15 to 16. Ito po tayo doon. Hebreo 2:18 tapos 4:15 to 16. Sabi dito sa Tagalog, at dahil siya mismo ay nakaranas ng paghihirap ng tinukso siya, matutulungan niya ang mga dumaranas ng tukso. Sa English, because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. Skip po, dyan po tayo, chapter 4, verse 15 to 18. Tagalog, nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng ating kahinaan dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin. Pero hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan, mga kapatid. Naranasan ng Panginoon yung nararanasan natin. Kaya sabi dun sa verse 16, chapter 4, verse 16, huwag tayo mag-atubiling lumapit. Baka sinabi ng Panginoon na, blessed are those who mourn. Bakit? For they shall be comforted. Ano sabi doon? Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Pinagpala, mapalad ang lahat ng nagdadalamhati. Bakit? Ang Diyos mismo na nakaranas ng ating nararanasan. Ang Diyos, the God of all comfort, will be the one who will comfort us. He is the one who will comfort us. And His comfort is valid. Bakit? Naranasan niya na kasi. Nauunawaan niya tayo, naiintindihan niya na tayo. Hindi mo na kailangan maghanap ng kung sino-sino pa sa mundong ito. Hindi ko sinasabing masama yun. Mabuting bagay din yan. Pero mga kapatid, kung wala kang matatakbuhan, at wala kang mahanap na mga kaunawa sa inyo, narariyan ng Panginoon. Naririto sa atin ang Espiritu ng Diyos na nakakaunawa at nakakita ng lahat ng ating kalagayan. He, the God of all comfort, will comfort us in every situation, in every morning. Sa lahat ng ating pagdadalamhati, sa lahat ng ating sitwasyon. Kaya mapalad, no? Pinagpapala ng Panginoon yung lahat na nagdadalamhati. He gives comfort to all the sorrows that comes in life's tragedies. Amen po ba? Kaya bakit sinabi ng Panginoon na blessed, bakit mapalad yung mga nagbumon? Kasi yung comfort na matatanggap nila ay nanggagaling mismo sa the God of all comfort, ang ating, walang ibang ating Panginoon, who understands our pain and offers also strength, compassion, and restoration. Nung ako'y bata-batang Kristiyano, at ako ay nagsisisi na dadalamhati sa aking mga nagawang pagkasalanan, ang comfort ng Panginoon sa akin ay through material things. No? Nagbibigay siya sa akin ng material na bagay. Sa aking murang kaisipan, no? Murang kaisipan sa espiritu, sa spiritual na bagay, ako'y tuwang-tuwa na. I recognize that and I know na ito'y pag-comfort ng Panginoon sa akin. Pinapaalala niya sa akin na, anak pa rin kita, huwag kang mag-alala. Nagsisikas sa kasalanan, anak pa rin kita, huwag kang mag-alala. No? Ito, pinagpapala kita ngayon kasi pinagpapala ko yung anak ko. Pero nung ako'y tumanda-tanda na at ako'y nagkakaroon ng pagkakasala sa harapan ng Panginoon, alam niyo po ba, ang comfort na binibigay sa akin ng Panginoon ay spiritual na comfort. Comfort spiritually. At masasabi ko po sa inyo ng harap-harapan, mas maganda ang pag-comfort ng Panginoon sa pamamagitan ng spiritual na
na kaparaanan kumpara sa material na kaparaanan. And I tell you mga kapatid, iba ang comfort na ibinibigay ng Panginoon. Iba sa binibigay ng tao. Iba sa pamamagitan ng material na bagay. Spiritual comfort is the best comfort that there is. Because it comes from the God of all comfort. Wala nang ibang mas qualified pa na magbigay ng comfort sa atin kundi ang Panginoon lamang. Amen? Kaya mga kapatid, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Tayo manalangin. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Nakita nyo ang inyong mga anak na nakaranas ng kapighatian dahil sa kanilang mga nagagawang pagkakasala. Nakita nyo ang inyong mga anak na nakaranas ng kapighatian, mourning, Panginoon, dahil sa kanilang nararanasan mga sitwasyon sa mga oras na ito. Lord, we ask for mercy. Kahabagan nyo kami, Panginoon. We humble ourselves in your sight and we ask for your grace and mercy. Kahabagan nyo kami, Panginoon, sa kalagayan namin ito. Give forgiveness to those who ask for forgiveness. Give mercy to those who ask for mercy. Give help to those who ask for help. In the name of Jesus. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. At nihiling namin, Panginoon, that your comfort, that spiritual comfort, we ever be great in our hearts, O God. Maranasan namin ito ng sumasagana sa aming mga puso, sa aming buong buhay. And that comfort, with your encouragement and strengthening, may lift us up, O God. Makabalik kami sa aming mga katatayuan. Makalapit muli kami, makapaglingkod kami sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa comfort. Tunay nga na mapalad kami kapag kami ay nakaranas ng pagdadalamhati. For we will experience the comfort that comes from the God of all comfort. Kayo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Salamat sa inyong mensahe. Ang pagpapala niyo po ang sumagana sa bawat isa sa oras na ito. Sa lahat ng mangyayari sa mga susunod na tagpo ng araw na ito at linggo, kayo po mag-ingat sa aming lahat. Makasunod kami nawa sa inyong kalooban at patuloy na maitaas namin ang inyong pangalan. Salamat po sa inyo lamang ang lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng Panginoon, and to God be all the glory. God bless po.